Kagaya nga po ng napag-usapan natin na sayang ang effort ng OKC Thunder sa Game 1 matapos sila ditong makambakan sa 4th quarter. Hindi pa rin naman sapat ang performance ng kanilang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na merong 38 points, 5 rebounds, 3 assists. Pero kasabay ng pagkatalo, hindi rin naman napigilan pa ni SGA na magreklamo sa mga referee. Ayon sa naging pahayag nito sa interview, sinabi niya na pansin nga nila na sisimula pa lang ng Game 1 hindi siya binibigyan ng mga tawag ng mga referee, hindi kagaya sa nakalipas na serye laban sa Minnesota kung saan umabot pa sa 14-15 ang kanyang nakukuhang free throws. Bali, sa Game 1 nakakuha lang siya dito ng 8 free throw attempts na isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo. Pero kung inyo nga titignan ng Game 1 lalo ang laro ni SGA, mapapansin nga ninyo na masyado nga itong buwakaw maglaro dahil sa pagkakaroon lamang niya ng 3 assists. Hindi rin naman ganoon ka-efficient ang kanyang shooting dahil kinailangan niya dito ng 30 shot attempts para makakuha ng 38 points, which is hindi maganda para sa kanilang team. Samantala, habang busy ang Indiana Pacers at OKC Thunder sa finals, pinagtuunan rin naman ng pansin ng ibang team kagaya ng Lakers ang paggawa ng plano sa kanilang gagawing pagpasok sa off-season. As of now, meron ng nakahandang dalawang plano si Rob Pelinka kung saan una ay ang inaasahang pagkuha kay Nicholas Claxton mula sa Brooklyn Nets sa isang blockbuster trade. Confidence rin naman ng front office na makukuha nila ito dahil bukod sa maganda ang kanilang relasyon sa Brooklyn Nets, meron rin naman silang nabuong package para dito. Maliban dyan, kabilang rin naman sa plano ay ang pakikipagsapalaran sa mga veteranong sentro na available dito. Subalit sa kabila ng kakaunti lang naman dito ang gusto nilang makuha. In fact, ang pinaka-priority dito ay si Steven Adams na maaari nga pong itandem kay Nicholas Claxton bilang backup big man. Sa ganyang paraan, magkakaroon sila ng bagong Twin Tower next season. Sa kabilang banda, simula nga po nang pumasok si Zion Williamson sa New Orleans Pelicans, hindi pa nga ito nagkaroon ng magandang run sa team. Kaya makalipas ang 6 na taong pananatili nito sa team, suggest ng mga analyst tanggalin at i-trade na ito. May lumabas ng balita na willing ang front office ng Pelicans na gawing available sa trade ang lahat ng players. Mas tumaas pa ang tsansa na tanggalin si Zion matapos ang kontrobersyal na balita na kinasangkutan nito ng nagdaang linggo. Ngunit base sa balita ngayon ng isang insider, kumpirmado walang plano pa ang bagong executive vice president na si Joe Dumars na alisin o i-trade si Williamson. Malaki pa rin naman ang kanilang paniniwala na kakayanin pa rin itong pangunahan ng team na makakuha ng kampeonato kung sakali man. Kailangan lamang nila ngayon kumuha ng mga bagong pyesa para sa ipapalibot nila at makakatulong kay Zion Williamson next season. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?